Ito si Rick, nakakapit siya sa gulong ng umaalis na eroplano. Nakabitin siya sa ibabaw ng gulong kapit na kapit sa metal na tubo. Umabot na ang eroplano sa 100 kilometro kada oras. Malakas ang hangin, ngunit hindi pa nakamamatay. Bumibilis pa ang eroplano. Ang ingay ng turbina ay nakakabingi at nanginginig ang tubo. Sa ilalim niya ay nagmamadaling lumilipas ang semento. Lumagpas ang bilis sa 250 kilometro kada oras. Unti-unting lumipad ang eroplano. Idinikit ni Rick ang sarili sa tubo at hindi bumibitaw. Sa taas na 150 metro, inalis ng piloto ang landing gear. Kumirat ang gulong at pumasok pero ayaw ni Rick. Umakyat siya at kumapit sa antena sa base ng pakpak. Buong lakas niyang hinawakan ito. Umaakyat ang eroplano. 400 kilometro na ang bilis kada oras. Bumaba ang presyon. Barado na ang tenga ni Rick. Humahampas ang hangin sa mukha. Nagluha ang kanyang mga mata. Nawawalan ng pakiramdam ang mga daliri niya. Nasira ang balat sa kanyang palad dahil sa pagkis. Dahan-dahang gumagapang si Rick sa gilid ng katawan kung saan bahagya lang humina ang ihip ng hangin. Madulas siyang metal sa ilalim niya. Ngunit kumakapit si Rick parang pusa sa mga goma at siwang. Ayaw niyang mawala ng hawak o direksyon. 3,000 metro na ang taas. Bumababa pa ang temperatura. Humihigpit ang balat niya sa mukha. Nanginginig ang balikat ni Rick. Natutuyo ang labi niya. Sumasakit ang pisngi niya sa hangin. Humihinto siya sa paanan ng pakpak at idinidikit ang dibdib sa balat. Mahigpit ang kapit ng mga daliri. Nanginginig ang buong katawan sa lamig at pagod. Napansin ni Rick ang lalong lumalamig. Bumabagal ang kanyang mga galaw. Tumingin siya sa baba. Nakita niya ang sapatos na unti-unting dumudula sa kanyang paa. Tinangay ito ng hangin papalayo. Tumingin si Rick sa pangalawang sapatos. Tapos ay sa makina. Isang henyong ideya ang pumasok sa isip niya. Matagal siyang nag-alinlangan. Ngunit tinarget niya at ibinato. Ang target ay ang turbinang malapit kay Rick. Diretso sa target. Pagkaraan ng 1 segundo, umuga at umungal ang turbina. Bumuga ito ng usok. Dahan-dahang kumiling ang eroplano. Umugang ito. Hindi marinig sa labas. Natabunan lahat ng hangin. Naghilaw ang alarma sa cockpit. Nakita ng piloto si Rick sa pakpak. Dahil sa gulat, natapon ng kape sa dashboard. Nag-usok. Nagkatinginan ng mga piloto. Alam nilang mapapahamak ang eroplano. Tumaas ang init, siksik ang hangin. Bumigay si Rika. Ubos na ang lakas niya. Nanghihina ang kalamnan. Nahulog siya mula sa pakpak. Bumulusok siya pababa. Mabuti na lamang may madilim na tubig dagat sa ibaba. Bumagsak siya ng nakatalikod. Ngunit huli niyang nasalayan ang eroplano. Malamang, babagsak din ito. Dinadala ng hangin ang luha niya. Halos hindi niya makontrol ang katawan. Nakapasok siya sa tubig ng una ang paa. Lumubog siya ng malalim. Pagkaraan ng 30 segundo, umahan si Rick. Huminga siya ng malalim. Hindi na makita ang eroplano. Maswerte si Rick ngayon. Suportahan siya sa pag-subscribe. Paalam.